Hello mga kapatid, kumusta po kayo ulit? Yan, muli naman ako nagbabalik para sa another episode ng aking short video clip na kung saan po ay magbabahagi po muli ako ng salita ng ating Panginoon. Pero bago po muna ako mag-umpisa, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga nanood, sa mga nag-share, sa mga nag-react, sa mga nag-comment sa aking first video clip na aking ipinost sa Facebook. Maraming salamat po. And I'm hopefully and I believe na meron po kayong natutunan sa aking ginawang content about po sa mga kabataan, no? Konting recap lang po tayo doon sa nagawa kong video clip. Sabi ko nga po, ang mga kabataan ay nakakaranas po sila ng mga iba't ibang klaseng emosyon, no? Kabigatan, kalungkutan, lahat po ng klase ng mga negative thoughts or lahat ng mga nararamdaman nila sa buhay nila na talagang, alam mo yun, punong-puno sila ng kabigatan. Pero, tulad sinabi ko, ang advice ko is, huwag silang matakot o huwag silang mahiyang lumapit sa ating Panginoon dahil alam naman natin, ang Lord is our comforter, our strength, our fortress, our rock, no? So, lalo-lalo sa mga kabataan, talagang nakikita natin yung kanilang experience nila, no? Sa kanilang buhay, sa school, sa family, finances. Pero, as I said, huwag silang matakot lumapit sa Panginoon because the Lord is always with us. Amen? Yun. So, yun na po. At konting recap lang patungkol sa unang video. Ayan. So, ngayon, another content or new content naman po ang aking ibabahagi sa oras nito. And hopefully, I pray na meron kayong matutunan sa oras na ito sa ibabahagi kong mensahe mula sa ating Panginoon. And talagang merong conviction sa akin ng Lord na kahit maaari na makapagbahagi ako ng salita, no? So ngayon sa oras na to, overall na, no, kabataan man yan, elders na, so damay na itong damay na sila sa content na ibabahagi ko sa oras nito. Ayan. So meron akong katanungan para sa bawat isa sa atin. Naranasan mo na ba na mapagalitan ng sobra-sobra? Ano yung nafe-feel mo kapag ikaw ay pinagsasabihan, ikaw ay pinapagalitan, ikaw ay parang, kumbaga yung term is rebuking, yan, no? Magre-rebuke, no? So, nakaranas ka ba ng ganon, no? For me, in a Christian way, no? Talagang ako, for me, aminin ko sa inyo lahat, nakaranas ako talaga ng mga ganyan, no? Nakaranas ako ng pinagsabihan, talagang pinagalitan, talagang di-rebuke, kasi nung panahon kasi ano pa ako, medyo bata-bata pa ako, marami akong kalokohan ng mga nagawa dati na hindi talaga nagustuhan ng mga magulang ko, maski na rin yung leader ko sa church, no? Talagang hindi nila nagustuhan. So, talaga nakaranas ako ng pagsermon, galit, pinagsabihan talaga, and of course, yung pag-rebuke talaga. Sa mga tanong ko na yun, ano ba yung, di ba sabi ko, anong feel nyo kapag kayo pinapagalitan or pinagsasabihan? Kung ako tatanungin ninyo, masakit. Talaga nasasaktan ako. Ako yung tipo kasing tao na talaga madali masaktan, no, sa kung ano man yung mga narinig ko. Pero sabi nga, it is part of a maturity, no, yung ganyang sitwasyon. And hindi talaga maiwasan yung mga ganyang kalokohan, no? Kasi syempre, kabataan, marami talagang mga kalokohan na nagagawa na hindi talaga kaya sa paningin ng mga nakakatanda sa atin. So, kasi ako kasi tipo talagang tao or isang kabataan na talagang sunod sa layaw, no? Kung ano yung gusto ko, nagagawa ko, gano'n. Pero para sa kanila hindi tama. So, kumbaga nasosobrahan na ako. So, which is tama naman. Kumbaga nadalampasan ko na, no? Na hindi talaga tama sa paningin nila.
Mas naging magaan para sa akin kasi alam mo yun, I feel their love for me. No? So, which is I really feel it talaga sa totoo lang. And nakaka-bless lang dahil may mga tao talaga na may concern, talagang ginagabayan ka, no? Gusto talaga nila na nasa mabuti ka, no? Mabuting kondisyon, ganyan, no? So, ano yung pinaparating ko rito sa tanong ko na ito sa content na gagawin, sa content na ibabahagi ko sa inyo. Kasi another word of God or another story from the Bible that I will share tonight. Yan. So, I will share tonight, no, itong story na to na kung saan si Jesus Christ is going to Jerusalem. Kasama niya yung 12 disciples. So, muli naman niyang binisita ang kanyang tahanan, no, ang Jerusalem. No? So, meron ako ditong Bible verse. No? Makita dito sa Bible. Ayan. Ayan. Sa Bible siya matatagpuan. So, sa Tagalog tayo para mas lalo natin maintindihan. So, nasa libro siya ng Mateo, chapter 21. Which is ang title nito is Nagalit si Jesus. So, sa verse 12, sabi dito, pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ng mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sabi niya, si Lord, sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit, ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. So, pagkapasok pa lang ni Jesus Christ sa mismong templo, sa Jerusalem, nakita niya yung mga nagtitinda, yung mga tax collector, o sabi nga rito, yung mga namamalit ng salapi, o yun, tax collector, no? Tapos, may mga nagtitinda ng hayop, like kalapati, yan, kambing, no? Tapos, ipinagtataob niya, no? Ipinagtataob niya yung mga mesa, no? So, lahat, tinumba niya lahat, talagang tinapon niya, inilabas niya, so, talagang nagalit siya, no? Dahil sa nakita niyo which is totoo yung sinabi ng Lord, no? Sabi niya dito, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Diba? Anong feel mo kapag nakita mo yung tahanan mo na ginawang, sabi dito is lungga ng mga magnanakaw? Siyempre, ako, for me masasaktan ako. Kunyari, example, ito bahay ko. Yan. Ginawa ninyong pasugalan. May mga nagbibingo, may mga nagbabaraha. Ginawa nyo ng pagtor itong bahay ko. Diba? Ginawa nyo ng pasugalan. No? So, ako magagalit talaga. Bakit? Tahanan ko to Diba? Bahay ko to, tapos gagawin yung pasugalan. Ginawa yung pagkor. Diba? Sino ba naman hindi magagalit? Diba? Ganun din sa sitwasyon ni Jesus Christ dito sa story na to. Na itong tahanan niya, itong Jerusalem, is ginawang tindahan. Yun niya, ginagawang, mamamalit ng salapi or yung tax na, no, ginawang tindahan, ginawang palengke, no. So, talagang nagalit talaga si Lord, no, si Jesus Christ, dahil sa nakita niya. Which is, ang lahat ng tao, nakatungangan na lang. Nagulat sila sa ginawa ng ating Panginoon. No? Then sa verse 14, habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay, at sila'y kanyang pinagaling. Nagalit ang mga punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo, purihin ang anak ni David. Sinabi nila kay Jesus, narinig mo ba ang mga sinasabi nila? Naririnig ko, tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan?
pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri. So, verse 17, iniwan sila ni Jesus at lumabas siya ng lungsod papuntang Betanya. Doon siya nagpalipas ng gabi. Yan. So, yan yung story which is grabe yung mixed emotions na nakita natin mula sa ating Panginoong Jesus. At yun nga, talagang nagalit siya. No? So, talagang ipinataob niya yung mga mesa, yung mga tao, no? Nag-iingayan eh. Tapos, yung tahanan niya, yung Jerusalem, ginawang tindahan, ginawang palengke. No? So, sino pa naman hindi magagalit. No? And which is tama naman, sabi ni Lord, na ito ay isang bahay panambahan. Ba't gagawin itong lungga ng mga magnanakaw? Diba? Nakakalungkot isipin. No? Nakakalungkot isipin na yung mga tao is hindi na nila alam yung ginagawa nila na pagkakamali na pala ito. Which is, lumalampas na sila o sumusobra na sila sa mga ginagawa nila. No? And then, yun nga, itong mga punong pari, itong mga tao dito, itong mga punong pari is nakita nila yung ginawa ni Jesus, di ba? So, tapos yung mga tao sumisigaw sila. Puri ng Diyos na anak ni David, no? So, yun yung sinabi dito sa verse na to. And then, tinanong tuloy ng isang punong pari, itong si Jesus, na sabi is, narinig mo ba yung sinasabi nila? So, syempre, pinagsabihan ni Lord, itong mga punong pari, no? Which is naman hindi talaga tama yung ginawa nila. No? Yung kanyang tahanan na kung saan ito yung kanyang naging tirahan, eh, ginawa lang parang palengke, ginawa nilang paninda o yun yung sabi rito, lungga ng mga magnanakaw. Yan. So, grabe yung mixed emotions na nakita natin mula kay Lord. No? Yung kanyang yung galit niya sa mga nakita niya, lalo-lalo na sa mga tao. Yan. So, it is relate ba sa story na binahagi ko doon sa sample ko kanina nung umpisa? Which is yes. Yan. Ibang klaseng illustration ang gagawin ko, no, para sa oras na to. Diba? Kung iisipin natin, diba, sa story, si Lord Jesus Christ is yung nagagalit. No? Let's illustrate, yan yung mga magulang natin. Diba? At yan yung church leader natin, pastor natin. Diba? At yung mga tao na kung saan sila yung mga nagtitinda, yung mga tax collector, yan. Sila yung mga, sabi nila, lungga ng mga magnanakaw. Yan tayo, mga anak, mga disciples. Yan. So, ito na sinabi ko kanina, di ba tinanong ko kayo, naranasan niyo ba na mapagalitan? Ano yung feeling nyo kapag kayo ay pinapagalitan o pinagsasabihan? Diba? Sabi ko kanina, kung ako tatanungin nyo, ako nagsasaktan talaga ako. Diba? Ako ay talaga nalulungkot. Diba? Or sometimes, nagtatampo. Minsan nagtatampo din. Oh. Pero, sandali lang yun. Pero nawawalan din naman yan. Ayan. Yun, ito na sinabi ko kanina. Nasasaktan din ako. Kahit kayo rin naman, no? Kung kayo tatanungin, siguro naranasan rin yung mga ganyan. Kapag pinapagalitan kayo, kayo ay umiiyak na, kayo ay nagtatampo, kayo ay nasasaktan, no? So, ano yung pinaparating ko rito? Diba? May mga times kasi na yung mga bata talaga, or yung katulad natin mga kabataan, katulad ko na, isasama ko na yung sarili ko. Marami talaga sila nagagawang kasalanan o pagkakamali. Diba? So, syempre, hindi natin maiwasan na kung ano yung mga nakikita natin, kung ano yung mga ginagawa natin, yung pala, hindi na pala tama. No? Sample dyan, ang gusto ng magulang natin para sa ating lahat, no? Magkapagtapos tayo ng pag-aaral. Yan. Mag-aaral ka na mabuti, ganyan, magtapos ka, magtrabaho ka, ganyan. Pero, at the end, hindi mo siya, parang, naputol mo siya, naputol mo yung promise mo sa mga magulang mo. Ano nangyari?
ikaw ay nagbulakbol, di ba? Cutting classes, ganyan. Umiinom, yan. Naninigarilyo, mga bisyo, ganyan. No? Yung baon mo, ginagawa mo siya para sa, yun yan, sa bisyo mo. Alak, sigarilyo, ganyan, sugal, no? Yun yung ginagawa mo. Diba, nabubulakbol ka or nagka-cutting classes ka. No? So, hindi ka nag-aaral. Or yung madalas, sabi rito, nakapag-asawa ng maaga, ganyan, diba? Sobrang bata mo pa, ganun. Diba? No hurt feelings, no hurt feelings. No? Pero, I hope na meron kayong matutunan dito. No? So, no offense dito sa sinishare ko ngayon. Dahil para din naman to sa inyo. No? Pero, ayun, tulad sinabi ko, di ba? May mga times na ito yung mga pagkakamali na gagawa ng mga kabataan. Ito ako rin naman, may pagkakamali rin ako. Which is yun nga, nalaman na ng mga magulang natin na anong pinagagawa mo, anong nangyari sa'yo, di ba? Di ba sinabihan na kita, So, syempre, sa narinig natin mula sa kanila, sasaktan na tayo. Diba? Gusto na magulang mo na makapagtapos ka, makapag-work ka, magkaroon ka na magandang kinabukasan, pero yun nga, naputol dahil lang sa isang bagay na hindi maganda sa paningin ng mga magulang natin. Tama? Ganun din sa church. Diba? Andyan si leader. Tayo yung disciples. Diba? So, tayo yung disciples, no? Sabi ng leader, dapat mag-church tayo lagi, no? Lagi tayo attend ng Sunday service, no? Attend tayo ng prayer meeting, ganyan, no? So, yan ang gusto ng leader, no? Kasi dito tayo mag-grow, no? Nasuserve tayo sa Panginoon. Pero yun nga, hindi maiwasan, no? Kapag meron na nakikita si leader na hindi na maganda sa paningin niya, syempre hindi maiwasan na yun, mapagsabihan tayo, i-correct tayo, no? Si disciple, no? So, which is yung nakakalungkot lang, after pinagsabihan ni leader, si disciple, nung sumunod na araw, hindi na siya dumalo. Ibig sabihin, nagtampo. Diba? So, ano yung pinaparating ko rin? Itong ginagawa ng mga magulang natin o ng mga church leaders natin, maski pastor natin, mga pastor natin, hindi ibig sabihin nun, galit sila sa iyo. Amen? Hindi ibig sabihin, hate ka nila or gusto ka nilang saktan. Hindi yan ang ibig sabihin nila. Yan ang puno ng pagmamahal. Yan. Kumbaga yan yung love language nila. Yan. Mahal na mahal ka ng mga magulang mo, mahal na mahal ka ng leader mo, mahal na mahal ka ng pastor mo. Kaya ka pinagsasabihan, kaya ka kinokorek, kaya ka pinapagalitan, kaya ka nire-review kasi mahal ka nila. Ang gusto nila mangyari, may tama mo yung mga pagkakamali. May tama ninyo yung mga pagkakamali. No? So, yun ang gusto nila mangyari sa ating lahat. Tayo mga kabataan. Mahal na mahal tayo ng mga leader natin, ng mga magulang natin. Kaya kung iniisip nyo na pinapagalitan kayo dahil sa mga ganyan, hindi kayo sasaktan yan. Never. Pagsasabihan ka lang, ikokorek ka lang. Diba? Mahal na mahal tayo. Diba? Kahit si Lord, diba? Sa story, diba? Nakita naman natin sa binahagi ko, diba? Na si Lord nagalit sa mga nagtitinda, no, sa Jerusalem. No, kasi ginawa nilang tindahan o palengke yung kanyang bahay panambahan no? Which is yun yan dapat yan yung bahay panambahan nila, hindi ginagawang lungga ng mga magnanakaw. Which is mahal naman ni Lord yung kanyang tahanan. Mahal na mahal ni Lord yung mga tao. Diba? Hindi ibig sabihin na hate na ni Lord yung mga tao dahil sa ginawa niya. Hindi ganun.
mahal na mahal kasi ni Lord. Hindi lang yung Jerusalem, kundi yung mga tao. Kaya, gano'n na lang yung emosyon na nailabas mula kay Lord. Diba? Yung kanyang yung pagkagalit, no? So, hindi ibig sabihin yung galit na talaga siya sa mga tao. Hindi. Dahil mahal na mahal niya ang mga tao. Mahal na mahal niya ang tahanan niya. Diba? Sabi nga sa kanta, mahal na mahal kita, Panginoon. Sabihin, kung mahal natin ng Lord, mahal din tayo ni Lord. Diba? Hindi natin nakita si Lord na na hate niya tayo eh, 'di ba? Never natin nakita si Lord na nagtatampo sa atin. 'Di ba? He has a unending love. Unconditionally love, 'di ba? Pure love meron si Lord para sa atin. 'Di ba? So ganoon din yung mga magulang natin. Ganoon din yung mga church leader natin. Ganoon din ng mga pastors and pastora natin, diba? Diba? Yung mga nakakatanda sa atin, diba? Kaya kung inisip mo, kapatid, pinapagalitan ka, hindi dahil sa ugali mo, dahil sa ginagawa mo, kakamali ka. Dahil mahal na mahal ka. Mahal na mahal ka. Dahil mahalaga ka sa kanila. Amen. Kaya, nakakalungkot lang isipin na yung kung ano man yung mga naririnig nila, no, sa kanila, yun na, nagtatampo na, nagre-rebelde na, diba? Nakakalungkot lang. Pero ang tanging natin gawin, no, para hindi tayo masaktan, tanggapin natin, diba? Accept natin kung ano yung mga pagkakamali natin. Amen. Tanggapin natin kung ano man yung mga advices, corrections, or rebukes na ibinahagi sa atin ng mga magulang natin, ng mga leaders natin. Dahil, again, mahal na mahal ka. Mahalaga ka sa kanila. Amen? Kaya, wag mong isipin, mga bro, mga sis, na kung ano yung mga marinig mo, magtatampo ka kaagad, magre-rebelde ka. Wag ganun. Wag natin gagawin yan. Diba? Isipin natin, meron palang magulang or leader na concern, no, na nagmamahal sa atin, no, na katulad nila. Kaya magpasalamat tayo sa kanila dahil sila yung naging comfort natin. Sila yung nagiging strength natin sa buhay natin, di ba? Kapag may mga problema tayo, sila yung mga nanalapitan natin, di ba? Kaya be thankful because sila ang ibinigay ng Lord para sa atin. Ako, very thankful ako sa leader ko ngayon, no? Dahil siya talaga yung gumagabay sa akin ngayon. Siya yung nagtuturo sa akin kung ano yung tama, no? Siya yung kumbaga nagiging strength ko din, no? Talaga marami akong natutunan sa kanya, sa church leader ko. Kaya salamat guys sa leader ko sa church, no? At grabe lang talaga yung mga effort and teaches or advices na ibinabahagi niya para sa akin. Hindi lang para sa akin, pati na rin sa mga kapwa kong cell members. So, very, very thankful for him sa leader ko. Kaya, thanks so much, Kuis. No, special mention, Kuya Jomar. Ayan. And of course, to my parents. Sila yung naging sandalan ko talaga. Simulat sa pool, noon pa man hanggang ngayon. Kahit na may mga pagkakamali ako na nagagawa nila, kung ano yung mga pagkakamali ko na nagagawa ko para sa kanila, andun yung pagmamahal pa rin nila, andun pa rin yung paggabay nila sa akin, pagtuturo nila sa akin, pagkukorek nila sa akin. Sometimes talaga noon, kapag talaga napapagalitan ako, sabay tampo ako, sabay galit ako, sabay ano ba yan? Tawag dito, iyak, yan. Sabay iyak na ako agad, no? Pero ngayon, okay na. I feel great and I feel good dahil meron akong parents talaga na always here for me and talagang sinusuportahan ako sa lahat. So, very, very thankful for them. Kaya, so sana ganun din tayo, no? Mga kapatid,
magulang tayo na at mga leaders na talagang nandito para sa atin lahat. No? So, maski niya naman yung mga elders din natin, napapagalitan din yan. No? Pero, paano, na-apply agad kung ano yung mga narinig nila or kung ano man yung mga advices na narinig mula sa nakakataas. No? So, tayo bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, kung ano yung mga narinig natin mula sa kanila, tanggapin natin. Accept natin, i-apply natin, no? Matutunan natin, no? So, maganda yun na natutunan natin siya, no? Na-apply natin, nagagawa natin siya, no? Kasi, pangit tignan or hindi maganda tignan, no? Pinasok mo dito, tapos ilalabas mo. Hindi maganda. Kasi ako, nakaranas talaga ako ng ganyan. Mag-review, pag-correct, grabe, sakit. Masakit. Totoo naman. Pero, let us all be honest na kahit na mangyari kung ano man yung narinig natin mula sa kanila sa mga nakakatanda o sa mga nakakataas, tanggapin natin. Because they love us. Amen? Yeah. So sa story ni Jesus Christ, nakita naman natin yung pagmamahal niya sa mga tao. At lalo na sa kanyang tahanan, Jerusalem. Which is yung kanyang bahay pa ng bahay. No? And tayo, bilang mga tao, sabi iwasan natin yung mga, or wag na natin gawin kung ano man yung mga kasalanan o pagkakasala, ano? Pagkakamali na nagagawa natin. Iwasan natin yung mga ganun. Importante is may tama natin yung mga pagkakamali natin. Kaya be aware lang tayo sa mga kinikilos natin, sa mga sinasabi natin. Pero hindi ibig sabihin nun para hindi na tayo pagsabihan. Patakot ka na lang kung si mismong leader mo or magulang mo hindi ka na niya pagsasabihan o i-correct. Matakot ka na. Ibig sabihin nun, wala na sila pakialam sa iyo. Diba? Doon ka na matakot. Pero hindi naman mangyayari. Kasi andun yung love nila para sa atin. Kaya always be blessed and always be thankful dahil nandito sila para sa atin. Like Jesus Christ na kahit na may pagkakamali na nagawa yung mga tao, no? Pinapagaling niya, no? Kino-comfort niya, no? Lalo yung 12 disciples niya, no? Nandun yung pagmamahal niya, no? So, kaya i-appreciate natin yung mga ginagawa ng mga magulang natin at mga leaders natin sa church, no? Maski sino man, no? Teacher natin sa school, yan. Pangalawang magulang din natin yan, di ba? Mga pulis, yan, mga sundalo, di ba? Sila yung, kumbaga, naging instrumento, no? Sa buhay natin na kung saan is marami tayong natutunan mula sa kanila. Na kahit ano mangyari, andyan sila para sa atin. Kaya magpasalamat tayo dahil nandyan sila at lahat tayo pinagpala, no? Dahil meron tayo na katulad nila, always concerned, always here for us, they're always guiding us, protect us, correcting us. Sarap sa pakiramdam na may mga katulad nila sa buhay natin. Sila yung nagiging sandala natin, no? So, ayan. So, thank you so much. And I believe na meron kayong natutunan sa oras na ito. So, lagi nating tatandaan na kahit na mangyari, andyan sila para sa atin, no? Huwag tayong magtatampo, huwag tayong magre-rebel kung ano man yung mga narinig natin mula sa kanila. No? Tanggapin agad. Accept. Huwag tayong masasaktan. Kasi mahalaga sila sa atin. No? So, kahit na mangyari, tuloy lang tayo, laban lang, and lagi tayong magpatuloy sa pagsuserve natin sa Panginoon. Amen? Yan. So,
once again, thank you so much. And yun, napahaba tayo. 30 minutes yung ating video clip. Pero I'm hopefully na itong message na to na ipinarating sa atin ng Panginoon ngayon is matutunan natin, no, may apply natin sa buhay natin. And ayun, hopefully na ma-learn natin to, no, sa pang-araw-araw nating buhay. Madadala-dala natin siya, no? Amen. So thank you so much, and next Tuesday ulit. Yeah, next Tuesday ulit ang ating short video clip na kung saan is magbabahagi tayo ng salita ng Lord. So thank you so much, and God bless us all. Ingat po tayo palagi. Keep safe.